Itinaas ng lalaki ang isang palda ng alipin na babae na may mapang api ng ngiti pagkatapos ay tinawag nito ang kanyang kapatid na babae at sinabi na ang babaeng ito ay mukhang malakas upang harapin ang mga mahirap na trabaho. Tinawag din ito ang kanyang kapatid at hiniling na hawakan ng binti ng babae upang malaman kung gaano ito katigas. Ang babae na nakulong sa kanyang kapalaran ay maaari lamang manatiling tahimik at natatakot na magpakita ng anumang pagtutol. At hindi inaasahan hindi nagkaroon ng interes ang babae sa kanya ngunit sa halip ay nakita nito ang anak ng babae na nakatayo sa likuran niya. At nang napagtanto ng ina na nais nilang kunin ng kanyang anak ang kanyang puso ay mabilis na nanlumo. Nagmadali ito at nagmakaawa at sinabing gagawin ito ang lahat basta lubayan lamang nila ang kanyang anak. Ngunit sa paningin ng may mga kapangyarihan ang kanyang pagsusumamo ay walang silbi. At nang sinubukan nilang kunin ang bata mabilis itong pinigilan ng kanyang ina ngunit ang sigaw ay nagpatigil sa kanya at alam nitong walang halaga ang kanyang buhay sa kanila. At walang magawa nakita lamang nito na kinuha ang kanyang anak na babae. At ang bata na dinala sa estado ay umiiyak ng walang tigil at malamig na sinabi sa kanya ni Caroline na ang kanyang ina ay pinaalis na at binalaan nito na tumigil sa pag-iyak at tumuon lamang sa kanyang trabaho. Ngunit sa labas ang ina ay nagmamasid ng umiiyak habang tinipon siya ng isang katulong na umalis na at sinabi na kapag siya ay nahuli walang magliligtas sa kanya. At nang maglaon binigyan ni Caroline ang bata ng bagong pangalan na July at hindi tulad ng iba hindi siya pinagtatrabaho ng mabigat at sa halip tinuturuan niya itong magbasa at magsulat at umaasa na lumaki itong matalino at mabuting dalaga. At habang lumalaki si July ang alaala ng pagkahiwalay nito sa kanyang ina ay hindi nawala at isang tahimik na galit ang nag-aalab sa kanyang kalooban. At sa tuwing tinatawag ito ni Caroline nagkukunwari si July na hindi ito naririnig at minsan ay sinisira nito ang kanyang damit at itinatago ang mga butones sa kanyang bulsa. Ngunit hindi siya pinapagalitan ni Caroline at pinapaalala lamang sa kanya ng marahan na mag-ingat ito sa susunod. Bagamat matigas ang ulo ni Caroline madalas maayos ang pakikisama nito sa mga tao na nasa paligid niya kaya hindi sila natatakot sa kanya. At habang papalapit ang Pasko nagpa siya si Caroline na magdaos ng isang party at inanyayahan ang pinakaimportanteng tao sa nayon upang makahanap ng mapapangasawa ng kanyang kapatid. Humiling ito ng mga mantle na linen na gawa sa Ireland at gusto niya ng 100 kandila na nakasabit sa dingding. Ngunit nang malaman nito na nais ng katiwala ng dagdag singil bukod pa sa presyo ng kandila labis ang galit nito at sinampal ito sa galit. Ang sampal na yun ay nagtanim ng sama ng loob sa kaibuturan ng kanyang puso. At sa pagnanais na makaganti ang katiwala at ang iba pa ay palihim na sinabutahe ang mga paghahanda. Pinunit nila ang dress ni Caroline at pinalitan ang mantle ng maruming sapin at pinalitan rin ang kandila ng mga mumurahin at ang bahay ay napuno ng nakakapangilabot na amoy at nawala ni Caroline ang kanyang dignidad sa harap ng mga maharlikang babae. At nang magsimula ang piging tumayo ang kapatid ni Caroline upang magbigay ng talumpati at nagpapasalamat sa lahat ng dumalo habang binanggit din na ang sitwasyon ay masyadong tensyonado. Maraming tao mula sa Britanya ang nagsimulang sumuporta na wakasan na ang pang-aalipin. Samantala sa labas ng plantasyon ang mga manggagawa ay masayang pinagdiriwang ang Pasko. Tahimik na sinabi ng Katie wala kay July na palihim itong kumuha ng alak at pumasok si July sa bintana at inabot ang mga bote sa tao sa labas. Ngunit ang maliit na aksyon na yon ay nahuli ng isa sa mga bisita na nakaupo sa lamesa. Ang lalaki ay mabilis na tinawag si July at kinapkapan siya at natuklasan ang nakatagong bote sa kanyang likod. At doon nilang sundalo ang nagmadali sa silid at iniulat na ang kaguluhan ay nagaganap sa labas ng bukid at ilan sa mga may-ari ng lupa ay inatake. Mabilis na binitawan ng mga bisita ang kagamitan at kinuha ang kanilang sandata at naghanda na lumaban pabalik. At nang makita ito mabilis na nakaisip si July ng ideya at sinabi nito kay Caroline na ang estado ay sasakupin na at dapat na itong umalis sa lalong madaling panahon. Ang mabait na si Caroline ay natakot at mabilis na inimpake ang kanyang kagamitan habang bumubulong kung paano siya iniwan ng kanyang kapatid ng mag-isa sa panganib. At habang nagmadaling lumabas si Caroline palihim na nakaramdam si July ng isang alon ng kasiyahan at napagtanto na sa wakas ang bahay ay mapapasa kanya. At sa oras na umalis si Caroline isiniwalat ni July ang kanyang tunay na sarili habang nag-spray ito ng maamahaling pabango ni Caroline at isinuot ang pinaka-eleganteng damit at umupo sa harap ng salamin na parang siya ang may-ari ng bahay. At bukod pa tinawag nito ang kanyang kasintahan na si Nimrod at gumugol ng magkasama sa gabi kasama siya sa kama ni Caroline nang hindi nagdadalawang isip. Ngunit sa sumunod na umaga ang biglaang tunog ng gulong ng karwahe ay bumasag sa katahimikan. Nanlamig si July at napagtanto na bumalik si Caroline at mabilis nitong ginising si Nimrod. At sa panik silang dalawa ay gumapang sa ilalim ng kama para magtago at sa kaparehong oras si Caroline ay nakikipagtalo sa kanyang kapatid na si John. Inakusahan siya nito ng pag-iwan sa kanya noong isang gabi habang malamig siyang pinalabas ni John sa silid. At lumalabas sa panahon ng kaguluhan noong gabi si John ay personal na kumitil ng mga buhay at ang konsensya ay pumipighati sa kanya.
At sa wakas dahil hindi na ito matiis kinuha nito ang kanyang baril mula sa mesa at tinapos ang kanyang sariling buhay. At nang marinig ang putok ng baril nagmadali si Caroline pabalik sa silid at nakita ang kanyang kapatid na nakahiga na wala ng buhay. Ang eksena ay lubos na gamulat sa kanya at nag-iwan sa kanya na paralisado sa labis na takot. At sa ilalim ng kama si July ay nanginginig ng hindi mapigilan at ang maliit na ingay ay napansin ng katiwala. At nang marinig ito mabilis na yumuko ang lalaki at kinaladkad si Nimrod at dahil sa takot itinuro ni Caroline si Nimrod at inakusahan nito na responsable sa pagpatay sa kanyang kapatid. At sa mga panahon na iyon ang pagkitil ng buhay ay isa ng krimen at may dapat managot sa pagkamatay ni John. Naniniwala si Caroline na kung walang aamin siya mismo ang mananagot sa lahat ng parusa. Pagkatapos ay nagpa siya ang lalaki na patayin mismo si Nimrod sa lugar kahit pa nagmamakaawa ito na siya ay inosente. At sa kritikal na sandali biglang lumabas si July mula sa ilalim ng kama at pinatumba ang lalaki at tumakas kasama si Nimrod. Tumakas sila patungo sa malayong plantasyon ngunit ang mga tao doon ay nakilala si July at lumalabas na ito ang lugar kung saan kinuha siya mula sa kanyang ina. At nang marinig ng ina ni July ang balita tumakbo ito ng mabilis upang makita ang anak niyang babae na matagal na wala sa kanya. Ngunit ang mga guard ay malapit na habang si Nimrod ay nahuli at pinatay mismo sa lugar at nag-iwan kay July sa labis na kawalan. Ngunit sa mga huling sandali dumating ang kanyang ina at sa huling tapang inatake nito ang katiwala at iniligtas ang kanyang anak na babae. Pinagmasdan ni July ang kanyang ina habang umagos ang mga luha sa kanyang mukha, ngunit bago pa sila magpalitan ng ilang salita ang mga guard ay dumating. At walang pag-alinlangan sinabi ng kanyang ina kay July na tumakbo at nangako na pipigilan sila at hindi na nagtagal bago ito nahuli. Hindi nagtagal ang pag-aalsa ay nawasak at hindi mabilang na tao ang pinarusahan at kasama ang ina ni July sa mga hinatulan ng kamatayan. Nakita ni July habang ang kanyang ina ay kinuha habang ang puso nito ay labis na dudurog. At pagkalipas ng buwan sa gitna ng sakit at iyak ng isang bagong silang na sanggol isinilang ni July ang isang malusog na batang lalaki. Ngunit wala itong nararamdaman na pagkapit sa bata at tumanggi na dalhin ang pangalan ng ama nito na si Nimrod. At dahil nais na bigyan ng kanyang anak ng kalayaan tahimik na inilagay ni July ang sanggol sa pintuan ng isang kumbento at umalis nang makita nito ang isang madre. At mula noon nawala na ito ng pag-asa at ginugol ang kanyang araw sa pagtatrabaho ng tahimik sa bukid. At isang araw isang karwahe ang huminto at ito ay si Caroline at dahil nawala ang kanyang pamilya si Caroline ay namuhay sa kalungkutan at walang kakayahan at hindi sigurado kung sino ang aasahan. Nagpasya ito na dalhin pabalik si July sa tabi niya at hiniling na tumulong ito sa gawaing bahay. At pagkalipas ng taon isang bagong tagapangasiwa na si Robert at dumating sa bukid. At sa oras na makita ito ni Caroline nakita nito ang kanyang sarili na nahulog sa lalaki. Ang misyon ni Robert ay magbigay ng kalayaan sa mga trabahador at inanunsyo na ang lahat ngayon ay magiging malaya na at hindi na nakatali sa pang-aalipin. At mula ngayon maaari na silang pumili na manatili at magtrabaho at magbabayad ng upa sa may-ari kada buwan. Ngunit nang marinig ng mga tao na kailangan nilang magbayad ng upa labis ang galit nila at umalis at naiwan kay Robert na nalilito. Bagamat tinanggihan ng kanyang reforma si Caroline ay nabighani sa kanyang determinasyon at nagsimulang ipakita ang kanyang pagmamahal. At kahit sa maulan na araw pinadala nito si July sa ulan upang maghatid ng mensahe at inanyayahan si Robert na kumain kasama siya. Ngunit si July ay may sariling plano at dahil nais makaalis sa estado ng kanyang buhay nagpa siya ito na gamitin ang pagkakataon na ito na baguhin ang kanyang kapalaran. At sa araw na yon mahusay na nakasakay si July sa karwahe ni Robert at habang papalapit sila sa destinasyon nagtanong ito kung mayroon ba itong libro tungkol sa Inglaterra at sinabi nito na nais niyang matuto tungkol sa bansa at binanggit nito na ang kanyang ama ay taga doon. Ngumiti si Robert at pumayag at sinabi na mayroon itong isang libro at maaaring ipahiram sa kanya. At nang marinig ito palihim na natuwa si July at sa mga sandaling yun si Caroline na nagmamasid sa bintana ay nakaramdam ng selos. At dahil sa galit inutusan nito si July na labhan ang lahat ng damit nito ngunit sa halip sinamantala ni July ang pagkakataon na suotin ang damit ni Caroline at maingat na inayos ang kanyang buhok at dumiretso sa silid ni Robert. Malugod siyang tinanggap ni Robert at inilabas ang libro tungkol sa Inglaterra ngunit ang tunay na intensyon ni July ay hindi ang magbasa. Marahan itong lumapit sa kanya habang ang kanyang mata ay puno ng emosyon at kalaunan ay bumigay si Robert sa tukso at nagtagumpay ang plano ni July gaya ng inaasahan nito. At nang maglaon habang pabalik si July sa paglalaba kinuha siya ni Robert at inamin nito ang kanyang nararamdaman at sinabi na may plano ito na maaaring makalutas sa problema nilang dalawa. At nang umalis sila ng kakahuyan si July ay nakangiti ngunit sa pagbalik nito sa bahay tinawag siya ni Caroline sa labis na tuwa at sinabi na marami silang gagawin. Kailangan itong pumunta sa sastre para sa kanyang damit pangkasal at maghanda ng imbitasyon at cake dahil ikakasal na ito kay Robert. Mabilis na wala ang ngiti ni July at napagtanto na isang kalokohan ang kanyang panaginip.
Ang paghahanda sa kasal ay nagpatuloy ayon sa plano ngunit sa gabi ng kasal sa halip na manatili kasama si Caroline tahimik na kumatok si Robert sa silid ni July. At sa sumunod na umaga nagmadali si July upang maghanda ng agahan at nakita si Caroline na tahimik nakaupo sa kama. Umapaw ang konsensya sa mukha ni July at hindi ito makatingin sa mata ni Caroline. Gayunpaman si Robert na bumalik sa kanyang silid nang walang paliwanag na tila parang walang nangyari. At sa katunayan pinakasalan ni Robert si Caroline hindi dahil sa pag-ibig ngunit upang matugunan ang mga inaasahan ng kanyang pamilya at upang makuha ang posisyon bilang may-ari ng plantasyon. At ang kanilang kasal na walang laman ay naging perpektong pantikip para sa lihim nitong relasyon kay July. At sa paglipas ng araw si Robert at July ay naging matapang sa kanilang relasyon at nagsasalo pa kumain ng magkasama nang hindi nahihiya. At pagkalipas ng buwan isinilang ni July ang anak na babae ni Robert at ang Medrona ay nagulat nang makita nito ang maputing sanggol at tinawag itong Emily ni Robert. At mula sa araw na yun silang tatlo ay namuhay ng magkakasama na parang walang mali at tinatamasa ang kaligayahan na pinaniniwalaan nila. Ngunit ang problema ay lumalaki na at ang mga manggagawa sa plantasyon ay matagal nang naghihirap sa kalupitan ng katiwala at nagpasya na magrebelde. Sumigaw sila na hindi na sila alipin at hiniling na pakisamahan sila ng may respeto. Marami ang naniniwala na si Robert ay naging kakaiba na isang lalaki na nauna sa kanyang panahon ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso hindi niya kailanman nakita na pantay-pantay sila. Bagamat inihayag nito ang kalayaan para sa lahat madalas pa rin dala ng mga katiwala ang kanilang latigo at wala naman talagang nagbago. At nang napagtanto ni Robert na halos inabandona ang bukid nagsimula itong magpanik at nalaman nito sa mga katiwala na karamihan sa trabahador ay tumigil na magpakita kaya inutusan nito ang lahat na magtrabaho sa gabi at umaga upang matapos ang pag-aani. Ngunit tumanggi ang mga manggagawa at sinabi na magpapahinga sila sa araw ng Pasko kahit ano pa ang mangyari. At desperado nagalok si Robert ng dobleng sahod ngunit kahit pa ganun nagdahilan pa rin sila at umalis. At dahil pakiramdam na napahiya at nagalit pinagsisihan ni Robert ang pagbibigay sa kanila ng kalayaan at umalis sa labis na pagkadismaya. At habang lumilipas ang araw ang mga hinog na tubo ay nagsimulang mabulok sa mga bukid at nagbabanta na sumira sa plantasyon. At sa sumunod na araw sinubukan ni Robert na pilitin ang mga manggagawa na bumalik sa pamamagitan ng pagtataas ng upa sa kanilang mga bahay. Inutos nito na maglagay ng mga abiso sa buong estado ngunit minaliit niya ang kanilang determinasyon. At nang makita ang anunsyo inalis ito ng mga manggagawa at direktang hinarap si Robert at idineklara na hindi sila magtatrabaho o magbabayad ng renta. Sinubukan ni Robert na mga tuwiran sa kanila ngunit tumanggi sila na makinig at naniniwala sila na kung magkakasama silang lahat ang mga may-ari ng lupa ay walang magagawa kundi sumuko. Ngunit nakalimutan nila ang mapait na katotohanan kung sino talaga ang may kapangyarihan. At dahil nagalit si Robert nagpasya ito na gumawa ng halimbawa kung saan siya at ang kanyang tauhan ay sinira ang mga bahay at pinatay ang mga hayop upang ipakita kung sino talaga ang may-ari sa lupain. At nang makita na sinisira ang kanilang pag-aari ang mga trabahador ay bumagsak sa kanilang tuhod at umiiyak sa kawalan ng pag-asa sa unang pagkakataon. Samantala si July ay napuno ng takot at kalituhan kung saan naipit sa pag-aalala nito sa kanyang mga tao at takot sa kaligtasan ni Robert. At sa mga sandaling yun dumating si Caroline ng umiiyak at sinabi na natatakot ito sa buhay ng kanyang asawa at nagmakaawa kay July na manatili sa kanya. Tumanggi si July at sinabi na kailangan nitong bantayan ang kanyang anak ngunit nang makita ni Caroline ang sanggol sa bisig ni July nanigas ito dahil ang kutis ng bata ay puti at isang kakilakilabot na realisasyon ang nagsimulang lumitaw sa kanyang isipan. At doon dumating si Robert at diniklara na ang mga manggagawa ay sumuko at nangako na babalik sa trabaho. Napansin ni Caroline na siya ay nasugatan at mabilis na sinabi kay July na magdala ito ng tubig na mabilis ginawa ni July. At sa gabing yun sa unang pagkakataon na natili si Robert sa silid ni Caroline ngunit sa kinabukasan wala ni isang manggagawa ang lumitaw sa bukid. At dahil napagtanto na siya ay nalinlang si Robert ay sumabog sa galit habang kinuha nito ang karit at nagtungo sa bukid ng mag-isa at determinadong gawin ang trabaho ng mag-isa. Ngunit ang libu-libong ektarya ay imposible para sa isang lalaki at nang makita siya ni July na nahihirapan sinubukan niya itong pakalmayan ngunit si Robert na puno ng galit ay walang pakialam sa lumalapit sa kanya. At sa kabutihang palad dumating si Caroline sa tamang oras upang kunin si July papalayo sa panganib. At kalaunan kumalma si Robert ngunit pakiramdam ni July na hindi na siya ang dating lalaki na kilala niya. At hindi nagtagal inabandona ng mga trabahador ang plantasyon at naghanap ng tunay na kalayaan. At dahil walang naiwan para mag-alaga ng lupa ang bukid ng tubo ay nabulok at si Robert ay bumagsak sa labis na pagod at pinagbawal ni Caroline ang sinuman na bumisita sa kanya lalo na si July at naniniwala na ang impluwensya ni July at ng mga manggagawa ang sumira sa kanyang asawa. Ngunit nais lamang ni Robert makita ang kanyang anak na si Emily at nangako si Caroline kay July na kung nais ni Robert na makita siya ay papayag ito.
Sumang-ayon si July na hayaan si Caroline na alagaan nito si Emily at sa katunayan matagal nang alam ni Caroline ang lihim na relasyon ni Robert at July. Bagamat labis na saktan masyado nitong mahal ang kanyang asawa upang ibunyag ang katotohanan. At sa loob ng 4 na araw na natili si Caroline sa tabi ni Robert at inalagaan ito ng walang pahinga habang si July ay nagmamasid lamang sa malayo at hindi hiniling ni Robert na makita siya. At nang bumuti ang kalagayan nito siya at si Caroline ay nagpasya na lisanin ng isla at bumalik na sa Inglaterra. At mula nang muntik nitong saktan si July sa bukid hindi na siya kinausap ni Robert at ngayon ang tanging bagay na nagdudulot ng ginhawa sa kanya ay ang kanyang anak na si Emily. At bago umalis binalaan ni Robert ang katiwala na huwag hahayaan si July na makalapit sa kanila at mula sa kanyang malamig na titig tila nakapagdesisyon na ito. Nakatingin lamang si July habang papalayo sila habang nakatingin si Caroline ng matagumpay sa kanya. At sa mga sandaling yun isang katulong ang lumapit at sinabi kay July na nagdala ito ng sariwang gatas at nagtatanong kung maaari nitong isama si Emily upang pakainin. At hindi na nag-isip binigay ni July sa kanya ang sanggol ngunit sa oras na napagtanto nito ang nangyari ay huli na ang lahat. Ang katulong ay dinala si Emily sa pantalan at sumakay sa barkong kinaroroonan nila Robert at Caroline. Nanatiling nagulat si July at napagtanto na siya ay nahulog sa kanilang patibong at nawala ang kanyang pangalawang anak. Ang kanyang unang sanggol ay iniwan ito sa kumbento at ngayon ang pangalawa ay kinuha sa kanya magpakailanman. Ang kanyang mundo ay gumuho at kalaunan bumagsak ito sa sahig at iniligtas ng ilan sa mga tao niya ngunit hindi nagtagal dumating ang tagtuyot at sakit at nagtulak sa kanya pabalik sa kahirapan at namumuhay lamang sa pamamagitan ng panlilimos. At isang araw habang nakaupo ito sa tabi ng daan isang lalaking maayos man amit ang lumapit sa kanya at inanyayahan siya sa bahay nito para kumain. Napaisip si July na wala nang natitira sa kanya at ilang araw na itong hindi kumakain kaya naman pumayag ito. At sa panahon ng pagsasalo isiniwalat ng lalaki ang katotohanan at sinabi nito na siya ang bata na iniwan nito sa kumbento ilang taon na ang nakalipas. Nanigas sa gulat si July habang nanlaki ang kanyang mata at pinaliwanag ng lalaki na siya ay lumaki sa Inglaterra at nakapag-aral at nagsimulang magtrabaho bilang apprentice sa edad na 12. At sa pamamagitan ng determinasyon at pagsusumikap nakabuo ito ng isang matagumpay na buhay at pagkatapos ng taon ng paghahanap ay natagpuan nito ang kanyang ina. Ang araw na yun ay nagmarka ng katapusan ng mga taon na pag-alagala si July at kalaunan ay itinala ng kanyang anak ang kwento nito at ang pelikula na nasaksihan natin ay batay sa nobelang Long Song. Maraming salamat mga lodi ko hanggang sa uulitin, love you all.